Tunay na mabuti ang ating Diyos. Amen. Alam ko, nararanasan natin ang kanyang katapatan sa bawat araw. Sabi nga, napakaganda ng mga inawit natin kanina. Talagang nagpapakita kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Nagpapakita rin ito kung paano tayo dapat magpasalamat sa bawat araw na biyaya niya sa atin. Amen. At nabanggit nga rito sa isang kanta na ang Lord grabe, no? Na siya ay nagtiwala sa atin. Amen. Sa bagay na yon, talagang ibang klase yon. Kasi kilala tayo ng Diyos. Amen. Minsan sa harap ng ibang tao, parang kaya pa natin magkunwari. No? Kaya tayo namipili minsan sa ganito, sa ganyan. Pero ang Lord, kilala tayo. Alam ang mga papukulang natin. But then, tinatawag na pa rin tayo. Napakabuti ng ating Lord. Talagang, ayun ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. Hindi siya nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya sa buhay natin, lagi nating piliin ang ating Diyos. No? Hindi ka lugi kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lugi kapatid. Hindi ka lugi. Pag pinili mo ang ating Diyos. Pinili mo ang ating Diyos. Amen? Amen. Lugi ka kapag nanatili ka sa bahay mo. Yes! Lugi ka kapag nanatili ka na mag-isa lang. Amen! Dahil hindi niloob ng Lord na mag-isa ka. Amen? Oo, pwede ka manalangin mag-isa, pwede ka magbasa, pero iba pa rin ang sinabi niya na huwag kaligtaan na tayo ay magsama-sama. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, tayong lahat. At tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ayan, balik po tayo sa aklat ng Genesis. Ayan. Alam ko po na pag-aaralan natin ngayon at yung ating babasahin na teksto ay familiar na sa bawat isa. Dahil isa ito sa istorya na talagang tawag doon, maraming beses nang napag-usapan o maraming beses na rin na natakin sa TV o kaya nung bata tayo, kung sino yung mga nakadaan ng Sunday School. Ayan. Pero ngayong umaga ay ating muling babalikan. Makipagbukas po kayo sa aklat ng Genesis chapter 4. Magbabasa po tayo verse 1 hanggang 7. Genesis chapter 4 verse 1 hanggang 7. Ito po ang istorya ni Cain at Abel. Kilala niyo po ba si Cain at Abel? Amen. Kaninong anak sila? Ayun. Very good. Ayan. Sige po, atin pong basahin ang Genesis chapter 4 verse 1 hanggang 7. Babasahin ko po sa New International Version. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor in Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, you will not be accepted. But if you do not do what is right, sin is crouching at the door. It desires to have you, but you must master it." Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa magandang umagang ito. Lord, dahil ang presensya mo ay kasama namin. Salamat, Lord God, dahil hindi ka tumingin sa bilang, kundi tumitingin ka sa puso ng bawat isa. Sa mga puso, Lord God, na naglulong, na makapili ka, Panginoon, naglulong, Lord, na maranasan ka, makipagniig sa iyo. At Lord, hindi mo binibigo ang bawat isa. Sa bawat isa nakikita mo nagpapakumbaba, Lord God, at nagpapaturo, kinakatagpo mo. Kaya Lord, sa oras na ito, Lord God, sa pag-aaral namin ng iyong salita, patuloy, Lord, bigyan mo kami ng puso na handang matuto. Amen. Lord, puso, Panginoon, na handang tanggapin ang iyong mga salita. At puso, Lord God, naturing ako, Panginoon, magtatapat sa iyo. Ano man, Lord God, ang mga disturbances, distraction, in Jesus' mighty name, ay aming winawasak, aming winawaksi sa oras na ito. Lord, help us, Lord, to focus on you, Panginoon, sa paikinig ng iyong salita. At patuloy nga, Lord, gamitin mo ang iyong abang lingkod. Gamit siyang mahayag, ang iyong kalooban, Panginoon, ang matanggap ng iyong mga anak. Salamat po sa iyo, papurit parangal, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo po yung palakpak na para sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, mahawak po na po ang bawat isa.
Ngayong umaga po ay doon pa rin tayo. Yan, sa tema na binigay sa atin ng Lord this year 2024. Ano nga po yun? Consistency. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Consistency. Yan. So, napakahalaga talaga ng word na to, consistency. Dahil dito tayo bisang kinukulang. Amen? Yan. So, sabi nga nauunawaan na natin ngayon why God gave us this word, yung consistency. No, dahil gusto niya na talagang umusad tayo. Amen? Amen. Gusto ba natin na umusad tayo bilang mga anak ng Lord? Amen. Gusto ba natin lumago tayo? Amen. Anong kailangan? Consistency. Amen. Kaya nga po, ngayong umaga, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay, sige po, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Consistency in giving God the best. Ayun nga po, mababasa sa Genesis chapter 4, verse 1 hanggang 7. So, hayaan niyo pong magsimula ako dito sa, yan, parang may tanong dito. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, yan. Sino dito yung mga gusto ng magpagkakataon? Yan, lahat naman tayo, yung mga tinatawag na opportunity. Amen po ba? Sabi nga, ang opportunity, knock once, no? Minsan ang oportunidad, kumakatok lang ng isang beses, pero hindi na umuulit. But then, isipin lang natin ngayong umaga, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na pumili, bagay man, sitwasyon man, o ano man yan, ano ang pipiliin natin? Yung tama lang o yung the best? The best. Best. So, talagang the best. May diin talaga, no? Lahat naman ng tao gusto yung pinaka-mainam. Amen po ba? Pag bumibili pa kayo ng gulay sa palengke, magluluto kayo ng, ano ba yung puro gulay? Chapsuy. Chapsuy. Ano pa yung isa? Pakbe. Pakbe. Pipiliin niyo ba yung butas-butas na gulay? O yung makintab pa? Kasi puro pesticide daw, kaya makintab. Pero diba, pipiliin mo yung magandang quality. Pati sa baboy. Sa isda, lalo sa isda. Pipiliin niyo ba yung puyat na isda o yung fresh? Parang puyat, namumula na yung mata. At pag hinawakan mo, parang, ano na, tawag doon? Gelatin na. O yung pag hinawakan mo, uy, bagong huli. Amen? Kasi alam natin na iba ang the best. Amen po ba? Sabi nga kung papipiliin ka, talagang pipiliin mo yung the best. So pag sinabing best pala, ayan, ibig sabihin nito yung most excellent. Sabi nyo nga po, most excellent. Most Ibig excellent. sabihin, ibang klase talaga, nag-excel talaga siya, above siya sa lahat. Sabi nga, ano pa yan? Desirable type. No? Pag sabing desirable type, yung pag nakita mo pa lang, uy, gusto ko yan. Amen po ba? At sinabi rin dito, outstanding. Pag sinabing outstanding, kumbaga parang ganito lang yan. Pag tumayo kami ni John Lee ako, tapos si Kuya Renzi, outstanding si Kuya Renzi. Bakit? Kasi siya yung matangkad. Ibig sabihin, kitang-kita. No? Ibig sabihin, mapapansin ka agad na ibang klase ang quality nito. Or sinabi ng highest degree. Amen? So, naunawaan natin kung bakit gusto natin yung best. Kasi ibang klase talaga ang pinaka-mainam. Sabi nga po, hanggat maaari, people will never settle for less. Naniniwala kayo doon? Yes. So, because we want the best. Sabi nga, I know na mag-a-agree kayo na pati ang Diyos gusto ang para sa atin ibigay ay the best. Amen. Parang hindi masyado Mag-a-agree ba kayo na pati ang ating Diyos ang gustong bigay sa atin ay the best? Amen. Ayan. Actually, binigay niya na nga sa atin yung the best. Sino? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. But then, the question is, will you also agree that God wants the best? Amen. Amen. Ulitin ko. Mag-a-agree ba kayo kapag sinabi ko o tinanong ko na ang Diyos gusto niya rin the best? Amen. At He deserves the best. Amen. Yan. Pero ang tanong ngayon, sa mga binibigay ba nating oras, panahon, talento, o ano mang meron tayo, binibigay nga ba natin yung the best sa Kanya? Parang may kurot. Ayan, Amen po ba? Minsan naman, alam natin, we want the best, but then, we cannot give the best. Yes. Isang bagay na parang, teka lang, bakit ganun? Amen po ba? Kaya nga, the question now is,
He receiving the best from us? Or are we giving Him the best? Kaya nga po sa pag-aaralan natin ngayon, yung mga kapatid, ayan ano, magandang example dito sa mga kapatid ngayon, sa kanilang mga naging offering. Alam ko, nabanggit ko na sa inyo to, but then, sa umagang ito, bigyan natin ng mas malalim na pag-aaral. Amin po ba? Kung bakit nga ba hinandog ni Abel yung karne, yan ano, yung pinakamainam, o ba't hinandog naman ni Cain yung some of his crops? Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Alam niyo po, dito sa Genesis chapter 4, alam niyo po, di ba, kung sinabing Genesis, ano yon? Simula. Sabihin lahat ng storya dito ay yung mga simula. Kaya ngayon, dito sa verse 4, dito natin makikita yung story ng unang act of worship. Sabihin niyo nga po, act of worship. Of worship. In what way? Sa panahon po na si Cain at si Abel ay nag-offer. Amen po ba? Amen. So, dyan natin makikita rin yung first murder. Amen? Yes. So, matindi, ano? First act of worship, then first act of murder. But then, hindi tayo mag-focus doon sa murder. No? Sa verse 8 onwards. Kundi mag-focus tayo doon sa first worship. Sabi nga po dito, no? In the course of time, nabanggit dito, Cain and Abel brought offering to the Lord. Nakuha natin yung word na yon. In the course of time, ibig sabihin, sa itinakdang panahon, si Cain at Abel ay naghandog ng kanilang offering sa Panginoon, sa Diyos. Sabi nga rito, no, we can conclude, o masasabi natin na ginagawa nila ang bagay na ito dahil itinuro na sa kanila ng Diyos na kailangan nilang maghandog. Amen po ba? Kasi hindi nila gagawin yon nang naisip lang nila, kundi gagawin nila yon dahil yun ang itinuro sa kanila. Sabi nga po, ano nga ba ang pinantakip ni Adan at ni Eva sa sarili nila nung una? Dahon. But then, ano ang ginawa ng Diyos? Mayroon siyang pinatay na hayop at yung balat ng hayop ang pinantakip sa kanila. Which is, doon po nagsimula ngayon yung tinatawag na blood offering. Amen? Bloodshed. Ibig sabihin, dito natin makikita na itinuruan ng Diyos si Adan at si Eva at ngayon na ipasa nila sa kanilang mga anak na kailangan silang mag-offer. Amen po ba? Sabi nga, no, sige, basahin ko po isang buo to. We can conclude that they were doing this because God had revealed to them the necessity of sacrifice and also have instructed them the details. Ayan ano? The details of acceptable sacrifice. Will you agree with me na sasabihin ko sa inyo na merong itinakda ang Diyos na pamamaraan ng paghahandog? Amen. Amen. Sure yun. Kasi nga ang ating Lord ay God of order. Amen. Hindi siya yung bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Lagi siyang merong standard. Sabihin yung standard. Standard. Kung tayo ng mga tao may standard, gusto natin yung best, how much more ang ating Diyos. Yes. Meron siyang standard. Kaya nga maniniwala ako na merong standard ng acceptable worship or sacrifice na itinakda ang Diyos na ibinigay sa pamilya. Sa pamilya ni Adan. Amen po ba? At ito nga, dumating na ngayon yung panahon na sila ay magsasacrifice. Kaya ngayon, meron tayo ditong mga part, hinimay-himay ko. Ayan. Their offering. Pag-usapan natin ngayon ang offering ni Abel at ni Cain. Una natin si Abel. Alam niyo po, si Abel ay isang kasi napagsama ko na yung shepherd, isang shepherd, pastor. Amen? Parang nakaraan, napag-usapan natin good shepherd, ano? So, ano ang hinandog ni Abel? Yan, the best portion of the firstborn lambs. Ano sabihin? Merong blood. Ngayon, si Cain, ano naman siya? Farmer. Yan, sino dito may nakilalang farmer? Sino nakaranas magtanim? Ayan. So, ang hinandog naman ni Cain ay some of his crops. Bloodless. Amen po ba? So, makikita pa lang natin dyan na yung kanilang offering, kanino kaya ang pumasa doon sa standard ng Diyos? Sa tingin nyo? Kasi meron dalawang view sila dyan na pinag-aaralan. Unang view, yung sinasabi na yung puso daw. Yung puso nila. Actually,
kasama talaga yung puso. Kaso nga lang, ang sinasabi nila dyan kasi, si Abel daw ay binigay niya yung the best portion. Ang binigay naman daw ni Cain ay some of his crop. Pero, kasama rin naman yun, but then, ang pinaka main point dito ay, sino yung nagdala ng acceptable na sacrifice? Amen? God will only accept blood sacrifice. Amen po ba? Kaya nga, ano ang tumigis sa ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Dugo. Ano ang tinanggap ng Diyos na pambayad sa ating mga kasalanan? Banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba dyan? Amen. So, may portion dyan na yung kanilang puso. Kasi nga, si Abel, yung best portion. Si Cain, yung some of his crops. Pero, ando doon pa rin na kailangan ang dalhin mo ay yung gusto ng Lord. At kadalasan po sa mga tao, no, lalo na sa mga religion na nabuo. Kaya nga po, sinasabi natin, ang pagiging born again is not about religion. Amen. It's about relationship. Amen po ba? Amen. Dahil alam natin na ang tao, kapag ang tao ang kumilos, sablay. Amen? Kapag tao, ang way po kasi ng religion, ang tao ang umaabot sa Diyos. Amen? Pero pag sinabing relationship, ang Diyos ang umabot sa tao. At ayun ang pinaka-best way. Dahil nga may standard ang Lord. At dito pa lang makikita na natin na si Cain, hindi niya dinala ang standard ng Lord. Amen po ba? Bakit kaya? Ayan. Ito yung gusto kong mapag-aralan natin, pangalawa. Pero bago yun, basahin muna natin yung sinasabi. Kailangan natin ng proof na bakit nga ba blood lang. Yan, bakit blood lang ang tinatanggap ng Diyos? Sige, basahin natin. Sige, Kuya Renzi, may kasunod dyan ata. Sa baba. Ay, wala. Sige. Sinabi kasi rito, sa Genesis chapter 9, verse 3 and 4, dito natin mababasa kung ano ba ang purpose, bakit merong nag-aalaga ng mga hayop at merong nagtatanim ng mga halaman. Kasi sinabi dito sa verse 3 and 4, dito natin mababasa, sinabi, pagtapos ko ng flood. Yan. Sino yung nakakalam ng story ng flood? Kaya nga ang tanong, ilan ang pinasok ni Moises sa arko? Yun, si Noah. Yan. Doon daw nagkakamali. Kasi may sumasagot, pero si Noah, hindi si Moises. Amen? Isibalan? Ayan. So, nung sila ay bumaba na, nagkaroon ng covenant ang ating Diyos kay Noah. Sinabi niya nga, biniles niya, i-increase ang kanilang number, they will fill the earth, at ang mga hayop, no, sa lupa sa dagat, matatakot sa kanila. At ito sa verse 3 and 4 sinabi, everything that lives and moves will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. But you must not eat meat that has its blood still in it. Ayan. Dito pala nung time, na pinayagan ng Diyos o inalaw ng Diyos na kumain sila ng karne. Amen? Ibig sabihin, before the flood, ano lang pagkain ng tao? Gulay, prutas. Amen? Kaya punta tayo ngayon dito, their offering. Sige. Ayan. What they offer. Sige kuya, pakilabas na lahat. Alam niyo po kasi ganito yan. Yung crops, ano po yan? For human consumption. Yung time na yon, ang crops in-offer ni Cain ay para saan? Sa tao. Nakuha natin? For human consumption yon. Ang animals po is to be offered as sacrifice to God. Ibig sabihin, kaya sila nag-aalaga ng hayop, nire-ready nila kung sino yung mapalaki ng maayos, yung walang blemish, yung firstborn, ayun ang ihahandog. Amen po ba? Nakuha natin ngayon. So, malinaw yon na hindi tatanggapin ng Diyos ang para sa tao. Amen po ba? Kaya nga sinabi, di ba, ang mabuting gawa, parang sa tao, tanggap-tanggap na eh. Halimbawa, nag-away kami ni Ruth, talagang matindi away namin. Pero nung binigyan niya ako ng iPhone 14, bati na kami. Kasi, iPhone yun eh. Wala, nagkaroon tuloy na idea si Ruth sa birthday ko eh.
Joke lang. Ayan. Pero pwede mong tutuhanin. Di ba? Sa tao parang acceptable na. Pero sa Lord ba ganun? Di ba? Sinabi na hindi tayo naligtas sa ating mabubuting gawa. Kasi yung mabubuting gawa sa tao acceptable, pero sa Lord hindi. Kasi ang standard ng Lord, ang pagtanggap natin sa kanyang bugtong na anak. Amen po ba? So, ang for human consumption, di ba, kung ikaw, halimbawa lang, kung ako, bigyan pa natin example, kung ako, sabi ko, Riz, gutom ako, Riz. Ay, sige po, Pastor, may dog food ako dito. Ay, may tira pong tinik. Sinunin ko, paborito yan, mukhang gusto nyo rin, Pastor. Ayan, di ba? Hindi ako matutuwa. Kasi hindi yun para sa akin. So, ang gusto ng Lord, sacrifice, blood, offering. Hindi yung for human consumption. So, ang tanong ngayon, bakit kaya ganun? Bakit ibinigay ni Abel, ay ni Cain, ang alam niyang pang-tao lang? At ibinigay ni Abel, yung para sa Diyos. At doon tayo pumunta ngayon sa pangatlo. Their motivation. Yeah, sige. Abel. Yes, Abel. Sigurado may pag nagkaanak dito, may mga pangalan ng Abel. Yeah. Pero alam niyo ba, maganda rin yung sabihin ng Cain. Makasangaling yung mali yung ginawa ni Cain. Parang pangalan ni Judas din yan. Maganda yung pangalang Judas, kaso alam, dahil sa ginawa niya, pumangit ang Judas. Kaya yung apelido nyo, ingatan nyo. Ay, pag nalaman daw na ganyan, ay, ako. Yan. So, sabi rito, ang motivation ni Abel, kaya siya magbigay ng kain na handog na may bloodshed kasi his motivation daw ay, to please God. Gusto niyang malulhati ang Diyos. Gusto niya talagang, ang Lord talagang matouch niya yung heart. Amen po ba? That's why He offered a sacrifice by faith. Pag sinabing by faith, ibig sabihin, sumusunod ka kahit hindi mo naiintindihan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya nung bata tayo, di ba, pag sinasabihan tayo ng nanay natin, parang sarap umakyat. No? Maliit ka pa, sarap umakyat sa taas. Pero sasabihin sa'yo ng magulang mo, baba ka dyan. No? Minsan hindi natin maintindihan. Sarap mo sa taas, taas, pero hindi mo kasi naintindihan na pag nalaglag ka, masakit. No? Pero susunod ka, kahit hindi mo pa naiintindihan. Pero dumating yung time, naiintindihan mo na. So, ganun din si Abel, nag-sacrifice siya by faith. Kahit sabihin natin na hindi niya naiintindihan ng buo kung bakit kailangan ng blood shed. But then, ang mahalaga yung motivation. Ano yung motivation niya? To please God. Sa buhay natin, yung ba ang gusto natin? In everything we do, we please God. Mamaya, sagutin natin. Ngayon kay Cain. Ito yung matindi kay Cain. Cain, ang kanyang motivation is to please himself. Paano kaya? He offered something that is acceptable in his own eyes, but not acceptable to the Lord. Kaya nga ganun. Yung sinasabi na hindi mo mauuto ang Diyos. Kahit lumuhod ka dyan, kahit maglakad ka ng nakapaa mula Luzon hanggang Mindanao, lumuhod ka o anuman, kahit naubusin mo yung pera mo sa pagpapatayo ng kung anuman, hindi yan acceptable sa Lord. Yes. Amen po ba? Amen. Paano ba nang sabi niya na he wants to please himself? Ganito kasi yan. Ano ba yung naramdaman ni Abel nung hindi tinanggap yung kanyang offering? Nagalit siya. Kaya nga sinabi sa kanya ng Diyos, bakit ganyan yung mukha mo? Kung baga sa word natin ngayon, bakit ka naabusangot? Tingnan mga katabi mo ka naabusangot. Ay, hindi naman. Ayan. Sabi niya, bakit ganyan downcast? Kasi sinabi sa kanya ng Diyos, kung tama ang ginawa mo, di ba, tatanggapin naman ang offering mo. Pero dahil mali ang ginawa mo, ang kasalanan na dyan, inaantay ka. Amen? Kasi ang ginawa niya yun, to please himself, kasi ganito yan, kung ginawa pa rin niya, pag ito tinanggap ng Diyos, ayos. Matutuwa ako. Kasi kakaiba to eh. Kasi ang gusto niya, blood offering, subukan ko kaya ito yung i-offer. Pag tinanggap niya yun, masaya. Di ba? Ang purpose niya para sa sarili niya. Kaya nung hindi tinanggap ng Diyos, siya pa ang galit.
Makukuha natin. Amen. Dumating ba sa buhay natin na may hiniling tayo sa Lord? Nung hindi binigay ng Lord, nagalit pa tayo? Baka pa kasi gusto nating i-please ang sarili natin. Yes. Hindi ang Diyos. Amen po ba? Amen. Nakukuha natin? Amen. So, dito, kitang-kita rito ang ugali ni Cain. Kung ano ang laman ng kanyang puso. So, basahin lang natin saglit, ano? Sa 1 John 3 verse 12. Yan, magbuklat ng ating mga Bibles. Yan, sino may Bible dyan? Amen. Hindi ko nilagay dito eh. Yan, verse 3, chapter 3, verse 12. Ito yung laman ng puso ni Cain. Sabi nito, do not be like Cain, who belong to the evil one. Saan daw nabibilang si Cain? Evil one. And murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Bakit naging evil? One, si Cain. Bakit yung kanyang action ay unrighteous? Bakit? Kasi he wants to please himself. Bakit ba si Satanas napunta dito sa lupa? Because he wants to please himself, hindi na ang Diyos. Gusto na ang worship ay sa Kanya. Amen. Amen po ba? Yes. Sa buhay ni Marta at ni Maria, bakit natuwa ang Panginoong Jesucristo kay Mary? Hindi kay Marta. Kasi gusto ni Marta masabihan siya, ang sipag-sipag mo naman. Thank you sa paghahanda mo. Amen? Kaya siya busy-busy. Pero si Maria, makinig lang siya sa paanan ni Jesus. Mary wants to please Jesus. And Martha, gusto niya mapansin siya. Kaya nga, dumating sa kanyang punto na siya ay uwangan. Sabihan mo naman yung kapatid ko. Inutusan niya pa si Jesus. No? Kasi she wants to feel good. Amen po ba? Sa mga ginagawa natin sa Panginoon, sa pagtayo mo rito, sa mga ginagawa mo, sino ba ang gusto mo pa-please? Amen. Ang sarili natin o ang Panginoon? Matindi, ano? Yes. Naunawanan natin ngayon kung anong pinagkaiba ni Abel at ni Cain. Napakalaki po. Dahil sa buhay ni Cain, gusto niyang i-please ang sarili niya. Gusto niyang ipakita sa Diyos kung ano yung gusto niyang gawin. Hindi yung gagawin niya ang kagustuhan ng Diyos. At hindi po natin nabibigay ang best sa ating Diyos kapag ganun po ang ating ugali. Ganun ang ating pamamaraan. Amen po ba? Amen? Amen. Yan. Gising pa ba? Amen. Pagtulog na, habaan natin. Yan. Abaan yung tulog. Sabi nga po dito, blood sacrifices are no longer required sa ating panahon ngayon. Yes. Do you believe? Amen. Bakit? Kasi Jesus. Kasi si Jesus na ang final sacrifice. Kaya huwag na kayong lalakad dyan na pinapalo niyo yung sarili niya, ha? Amen? Huwag na rin kayo nagkakatay ng manok at inaano niyo yung dugo kung saan-saan. Hindi acceptable sa Lord. Amen po ba? Si Jesus. So ang tanong ngayon, how can we give God the best in today's time? Ayan. Paano nga ba natin mabibigay sa Lord ang the best sa panahon natin ngayon? Sabi nga ito lang naman ang standard ng Lord ay hindi nagbago. Do you believe? Amen. Kasi nga, sinabi sa James, di ba, hindi siya nagpapakita ng anumang pagbabago o bahagyamang pagbabago. Sino nakakatanda ng ating first year anniversary team? Unchanging God. Ibig sabihin, kung hindi siya nagbabago, pati ang standard niya ay hindi nagbabago. Amen. So what pleases Him and what's best in His sight is our, ano kaya sa tingin niyo? Letter F. Yun. Asan na si Faith? Ayun, si Faith. Ayun lang, walang iba. Kaya nga, di ba pinag-usapan natin, ano nga ba yung neutral na binigay ng Lord? Yung lahat kaya? Mananampalataya. Amen. Amen po ba? Ganun kabuti ang Lord. Kaya wala makakapagsabi na, di ba wala makakapagsabi na hindi ko kayang manampalataya. Anong pwede sabihin ng tao? Ayaw kong manampalataya. Pero hindi nyo masasabing hindi ko kayang manampalataya. Amen. Amen po ba? So, mula sa simula hanggang sa panahon na ito, ang tinitingnan ng Lord ay pananampalataya. Sa buhay ni Abel, tinanggap niya
ang offering ni Abel dahil sa pananampalataya ni Abel. Amen po ba? Amen. Paano napakita ang pananampalataya ni Abel sa kanyang pagsunod? By offering what is acceptable in God's eyes. Amen po ba? So, in our time today, ganun pa rin. Ang lahat ay tatanggapin ng Lord o ano ang best sa sight ng Lord ay kailangan gawin natin by faith. Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, by faith, kapatid. By faith. Sige, sabihan mo. Huwag ka maya. By faith, kapatid. Iikot-ikot ang buhay ng Kristiyano sa by faith. Magkasawa ba kayo? Hindi. Kasi yun talaga. Bakit? Kasi minsan nawawala tayo ng faith. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Lord. Minsan naman humihina ang ating faith. Kaya pinapaalalahanan ng Lord, ini-ignite ng ating Lord. So, we can give our best to God, no? By doing our best and living by faith. So, hindi naman ito karamihan. Ayan. Hindi karamihan, pero meron na akong nilagay dito, mga ilang bagay. Ayan, sige Kuya Renzi. Ways, basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ways we can give our best to God. At ano yung kalakip nito? Faith. Malinaw po ba? Kasi kung walang faith, it is impossible to please God. Amen po ba? So, ang unang bagay, 1, 2, 3. Live in obedience to God through His Word. Diyan po sumablay si Cain. Kahit wala pa yung written word nun, walang Bible, merong spoken word. Amen po ba? Kasi inutusan, in-instructionan sila. At ang maganda sa kanila nung time nila na yun, naririnig nila ang boses ng Diyos. Amen? Kung ikaw naririnig mo sa panahon natin ngayon, ano kaya? Nakakatakot. Pero huwag natin sabihin kasi madaling sumunod. Kasi it's a matter of the heart talaga. Sa nanay mo nga, hindi ka sumusunod eh. No? Sa mga boss mo nga, pag wala. But then, live in obedience to God through His Word. Doon mapapakita yung pananampalataya. Meron kang obedience. Saan? Sa salita ng Diyos. Sa ating Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nga po si Abel, talaga napakita yung pananampalataya niya kasi sumunod siya. Sabi mo nga, kapatid, sumunod ka. Sabi nga, pastor, sumunod ka rin. Susunod ka din. Yan. Lahat tayo dito. Walang exempted. Amen? Amen. Ang magaling dito si Lord lang. Amen? Ayan, so live in obedience to God through His Word. Hindi sinasabi mag-devotion ka para magbasa ka lang. Hindi sinasabing tapusin mo mula Genesis hanggang Revelation ng 2024 yung pagbabasa ng Bible para masabi mong ang galing ko. Pinapabasa sa iyan, pinapaaral sa iyan para sundin natin. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya kanina nagkausap kami ni Brother Berhin eh. Sabi niya, talaga nakakatawa yung sabi niya eh. Wala siyang Bible. Pero dahil doon may nakita sa may tinapon daw na Bible. Oo. Kaya may nakita siya. Sabi niya, at least ngayon, may Bible na siya. Amen, pero bibigyan ka ng mas the best ng Lord, sigurado ako. No? Kasi kuha ka sa salita niya. No? But then, ang reminder sa atin, huwag ka lang magbasa. Ano daw? Sumunod ka. Yes. Kasi nasasabi na ang tao ay natututo dahil nagbabago. Nagbabasago. Parang nagsama-sama na nagbabasago. Diba? Parang nagbabasa kulero na yun ah. Nagbabago. Kasi natututo, sumusunod. Amen po ba? Amen. Ayan. Pangalawa, highlight lang natin kung saan nag-fail si Cain. At alam ko sa buhay din natin, nag-fail din tayo. Yes. Pangalawa, in everything, ano daw? We do. Our motivation is always to please God. Sino nakakatanda ng Colossians 3:23? Everything you do, do it. Do it. Do it again. Do it again. Ano do it? Ano? Dali. Sige, sino? Yes. Please God. Hindi ko na kasi nilagay dyan kasi gusto ko magbuklat kayo ng Bible. Yan, sige. Sinabi rito para tayo ay word by word. Whatever you do, work at it with all your heart
as working for the Lord and not for men. Amen po ba? Pagdating naman sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat and drink, do it for the glory of God. Simple nga lang ang binigay dyan, ano? Sa pagkain mo, sa pag-inom mo, gawin mo, ha? Gusto mo malugod ang Lord. Sa pagtatrabaho mo, sa ginagawa mo sa pang-araw-araw, gawin mo ito na napi-please ang Lord. Lord. Ang tanong ngayon, ang mga ginagawa ba natin, pagpasok ng 2024, masasabi ba natin na gusto natin ma-please ang Lord? O gusto nating mag-enjoy tayo sa sarili natin? Gusto natin ma-please ang sarili natin. Amen or no amen? Si Lord ang nakakaalam. Amen po ba? Kaya nga pinapaalalahanan tayo ngayon na in everything we do, our motivation should be always to please God. Amen po ba? Amen. Alam ko, hindi ko na kailangan pakalawakin yun. Kasama na dyan yung time. Kasama na dyan yung talent mo. Kasama na dyan yung treasure mo. Amen po ba? Natututo po ba tayo? Amen. I pray natututo tayo. Dahil gusto ng Lord yung the best ang mabigay natin sa Kanya. And because He deserves the best. Pangatlo, sabi dito, set our standard of living in ano daw po? In God's way. Sabi mo, God's way. God's way. And not of the world. Napaka-tindi na po ng impluwensya ng mundo ngayon. Yung mayaman, yung mga tao, lalo na sa mga vlogger, alam nyo sa mga vlogger, isa pa lang talagang temptation sa kanila dyan, malaking kita kapag ikaw ay nag-promote ka ng sugal. Nagulat ako, merong vlogger na ayaw niya talaga. Kasi ang offer para sa kanya, ganito. Kada patalastas niya ng sugal, hindi sa isang araw kada patalastas na lalabas, 35,000. Parang may nagbago na isip Meron? Wala dapat Kaya ang tindi. No? Ang tindi naman na sa kanila. Ganun na lang magiging influencer. Paano kung ikaw vlogger ka at meron kang 10 million followers at 50% doon mga bata? Tapos papalabas mo ngayon doon, online sabog. Online bingo. Click mo lang ito, mananalo ka. Instant money. Sabay sa dulo, tumalpak ka ng ganyan-ganyan. Nang kaya mo lang. Di ba? Kumbaga, matindi ngayon ang influensya ng mundo. Maging sa mga nagsasalita, yung mga dating tinatago, sabihin na natin ng diretso, kabaklaan, pagiging tomboy, at ano pa ba yan, yung deep in, maging mga divorce, maging mga pagtawag dun yung sa bata, abortion, hayag na ngayon. Na parang ayun na ang pattern ng mundo. Ganito na, tanggapin na natin, sinasabi nila, papahuli ka pa ba? Pero sabi ko sa inyo, ang ating Diyos hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Nagbabago ba ang gusto niyang pamumuhay natin? Hindi. Kung ano ang pamumuhay na gusto niya, kala Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, hanggang sa atin ngayon, parehas lang mga kapatid. Amen. Huwag mo sasabihin na bago. Iba ang Diyos mo kapag nabago. Amen po ba? Ang standard ng Lord, ang standard niya. Kaya nga sinabi sa Romans 12, verse 1 and 2, ano yun? The pattern of this world, di ba? Sige, basahin natin para mas kumpleto. Ayan. May natututunan ba tayo? Amen. Yan, dapat may matutunan tayo. Ano po, ang bawat sa atin dito nare-remind. Kasi magandang ma-remind sa simula ng taon para talagang hindi ka maninisi na hindi ka na paalalahanan. So sinabi rito, therefore I urge you brothers in view of God's mercy
Ano daw? To offer your bodies as living sacrifice. Bakit kaya sinabing body? Kasi yung body mo ay nandito sa mundo. Ang body mo ang pwedeng gamitin. Amen po ba? Amen. Hindi mo pwede sabihin isip lang. Kaya ka may isip ka, may damdamin ka, gagamitin yung katawan mo para yun ang pangkilos. Kapag nagagalit ka, ano pang galaw mo? Isip mo lang, bubugbugin kita. Ba hindi yung kamay mo. Yung isip mo pa nag-iisip na gusto kong mandaya. Ano gagamitin mo? Katawan mo pa rin. Ang gagamitin mo sa paggawa ng masama, katawan mo pa rin. Kaya sinabi dito, I urge you to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Ano daw yun? This is your spiritual act of worship. Paano daw gagawin? Yung sinabi nyo kanina, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, this good, pleasing, and perfect will. Ipapapalit mo ba yung good, pleasing, and perfect will ng Lord sa kaguluhan dito sa mundo? Ipapalit mo ba yon sa mga bagay na temporary dito sa mundo na alam mo makakasama sa'yo? Kaya nga si Abel, pinili niya yung mainam. Dahil alam niya, ayun yung nararapat. At makikita niya yung good, pleasing, and perfect will ng Lord. Ang hindi maganda nangyari sa Cain, pinili niya yung mali, kaya mas nalulong siya sa kasalanan. Anong ginawa niya? Pinatay niya ang kanyang kapatid. Kapag pinipili mo yung bagay na makatao, kapatid, pinipili mong lumangoy sa kasalanan. Dahan-dahan. Kaya nga pinaalalahanan siya ng Yahweh. Yung kasalanan, inaantay ka lang dyan. Para yung matinding hayop na nanapahay ka, inaantay ka lang. Ano kailangan dapat ginawa ni Cain? Nag-repent. Kaso lang hindi. Matigas na ang puso niya kasi nga meron siyang ibang motivation. Inaya niya ang kapatid niya, tara. At pagdating doon sa lugar, anong ginawa niya? Pinatay. Amen po ba? Walang magandang maidudulot na maharap ka sa Lord na yung sarili mong kagustuhan ng hinaharap mo. Amen po ba? Amen. Lalo kang napupunta sa kasalanan. Amen po ba? Amen. So, set our standard of living in God's way and not of the world. Ang tanong ko ngayon sa inyo, saan kaya natin malalaman kung ano ang standard of living na gusto ng Diyos? Sa Kanyang salita. E paano mo ngayon malalaman? Ano bang standard living ng mga Kristiyano? Sino makapagbigay? Devotion. Bible reading. Ano pa? Diet. Prayer. Prayer. Ano pa? Worship. Fellowship. Ano pa? Tithes and offering. Giving. Ano pa? Soul reading. Amen po ba? Tinanggal ba doon na magtrabaho ka? Instead of standard of living ko? Hindi. Kasi sinabi ng Lord, bawal ang tamad. Huwag daw pakainin kapag tamad. Kasi mismong si Adan, pinagtrabaho niya. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Mga anak, instead of standard of living din, sundin nyo ang inyong mga magulang. Mga magulang, anong set of standard of living? Huwag nyo ibuyo ang mga anak nyo sa ikagagalit nila. Pangalagaan nyo sila at ituro sa kanila ang pamamaraan ng Diyos. Sa mag-asawa naman, mga babae, igalang nyo, pakapasakop kayo sa inyong asawa, lalaki. At mga lalaki naman, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Amen po ba? Amen. Tanong ngayon, hindi ba kompleto? Kompleto, di ba? Kaso nga lang, ayun yung nararapat. Sa salita ng Lord, makikita natin lahat na in-order na ng Lord ang lahat para sa kakasaayos ng buhay natin. Kahit nandito tayo sa magulong mundo, kahit nararanasan natin, sabi nga kanina ng mga testimony, talagang hindi nauubos problema. Lalo na yung mga nanay. Pero natataka lang ako, ba't yung mga nanay hindi napapanot? Yung mga tatay. Are you sure? Hindi nga ibig sabihin yung mga nanay pasaway sa mga tatay.
No? Grabe. Yan, Kasabay hindi aside. nanay. Ganun ang Lord. No? Pag sinusunod mo siya, kahit may kaguluhan, kahit may pagkukulang minsan tayo sa mga pangangailangan, ano meron tayo? Pag-asa? Yes. Ano pa? Kapayapaan? Ano pa? Kaganahan. Yes. Amen po ba? Amen. So, ayun yung pag sinunod mo yung standard of God's living sa atin, mararanasan mo ano yun? Tatlo? Good, pleasing, and perfect will. Amen. Amen po ba? So, saan dapat natin iset ang standard natin na mamumuhay? Sa God's way. Amen. Amen. Pwede mo palakpakan natin ang Lord. Ito yun, para natin mabigay ang best sa Panginoon. Amen. Pinakikita niya na sumusunod tayo sa Kanya at ang pamumuhay natin ay naayon sa kagustuhan. Amen. Amen. So next, ito. Ano daw yan? Basahin natin sabay-sabay. Love God above all. Ayun yung pinaka-the best. Sa buhay mo, wala nang iba kang minamahal ng higit sa lahat, kundi ang ating Diyos. Ang tanong, sa ginagawa mo ba, sinasabi mo, Lord, I love you. Bigla sinigaw. Pataya ka, Lord, I love you. 2.45. Mumurahin mo yung kung sino. Mahal ko ang Lord. No. Nanonood ka na kung ano-ano. Lord, I love you eh. Hindi ka nagtatapat sa Panginoon, Lord, I love you. Sineset aside mo ang Lord, Lord, I love you. Kala niyo sa inom lang marami bagay na sinasabi natin mahal natin ng Lord, pero hindi natin natapakan. Yes. Amen. Amen. Minsan nasasabi natin, Lord, mas mahal ko pa yung trabaho ko. Lord, mas mahal ko pa itong pamilya. Hindi ko sila kaya pawala, kaya diyan ka muna. Ang trabaho ko, Lord, minsan lang to, karir ko to, kaya diyan ka muna. Ito mga bisyo ko, Lord, di ko mabitawan eh, kaya diyan ka muna. Kapatid, ang ating Diyos hindi nag-hold back sa pagbigay niya ng the best niya sa atin. Binigay ng kanyang kaisa-isang buktong na anak ni Jesus para matutunan din natin ang bigay ang the best sa Kanya. Kaya nga lagi nang sinasabi, love God above all. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Alam niyo ba pag sinabi yun, pag sinamarize mo, buong-buong ikaw. Amen po ba? Buong-buong pagkatao mo tayo. So, how can we give our best to God? By loving God above all. Kapatid, mga kapatid, this 2024, alam ko mahirap, alam ko may struggle, pero sabi ko, lagi ko sinasabi sa inyo, subukan nyo. Umakbang tayo. Dahil kapag hindi ka umakbang, walang pagbabago mangyayari sa iyo. Kung hindi ka magpapasakop sa Panginoon, hindi ka maaalis sa anumang kinalalagyan mo ngayon. Amen. Gusto ng Lord, tulungan ka. Gusto ng Lord, yung sinasabing good, pleasing, and perfect will ay matanggap mo. Kaya humakbang ka na sinasabi mo, you love God above all. Amen po ba? Amen. Kapatid, huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Bilang pastor ninyo, sinasabi ko sa inyo ngayon, kapatid, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Amen. Huwag mong ipagmalaki na malakas ka ngayon. Huwag mong ipagmalaki kung anong meron ka ngayon. Huwag kang gumaya doon sa hangal. Na sinabi niya, pupunta siya dito, pupunta siya doon. Pero sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka, ngayong gabi, kukuhain ko ang buhay. Hindi nang bibiro ang Diyos. Kaya pinapaalalahanan niya tayo. Pumakbang ka. Paalis dyan sa anumang kinalalagyan mo na hindi nabulugod ang Lord. Gusto kang bigyan ng Lord ang best. At gusto rin ng Lord makita niya na binibigay niya ang best sa atin. Kaya kapatid, love God above all. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga,
isa sa mahirap na patayuan ng isang pagiging mensahero ng Panginoon ay yung sabihin yung bagay na masakit sa puso. Amen. Masakit sa tenga. Pero, katotohanan. Amen. Amen po. Bakit? Kasi ganun tayo kamahal ng Lord. Tinuturing niya tayo ng kanyang mga anak. Yes. Kaya mga kapatid, 2024 na. Sabi mo nga, 2024 na. 2024 na. Lord, gusto ko the best para sa iyo. Lord, all the best. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, ang sunod, papasok ulit tayo dyan. Ano? Seek God first. Hindi mangyayari sa buhay mo na may papasok na pagbabago kung hindi mo uunahin ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, pagsikapan natin unahin ang Lord. Sabi natin unahin ng Lord. Kaya sabi doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At pangako, and all these things shall be added unto you. Sino may pangangailangan? Amen. Lahat tayo. Amen. Kaya kumapit ka dun sa nagbibigay. Amen? Sa provider. Amen? Amen. Unahin mo siya, siyang bahala sa'yo. Seek God first. Hindi ko napakalawakan, alam na natin yan. At ito yung huli. Isa rin, sa the best na bibigay natin no, sa Lord. Ano daw po yan? Continue doing the Great Commission. Ang bawat kaligtas ay merong commission na binigay ng Lord. Amen po ba? Hindi lang basta mission, ano? Commission. Pag sinabing commission, pinag-utos. Amen. Amen. Ano nga ba yung Great Commission? Win souls and make disciples. Simple lang. Pag-abot ka ng kaluluwa, at ikaw ang gagamitin ng Lord para gabayan ang kaluluwa. Amen. Sabi ko nga, Matthew 28 verse 19 and 20. Amen. Amen. Napakalinaw po bang ang mga ways we can give our best to God? Kung titingnan natin maigi, babasahin natin yan, susumahin natin lahat yan. Hindi mo magagawa yan kung wala kang pananaw. Susumahin mo lahat yan, nakakuloob lahat yan sa pananaw. Kaya, kailangan natin i-exercise ang ating faith para magawa natin ang Amen po ba? Amen. Babalik tayo, bakit tinanggap ang offering ni Abel? Because he offered by faith. What is acceptable to God? Bakit hindi tinanggap ang kay Cain? Kasi ang motivation niya is to please himself. Malinaw po ba? Amen. Kaya nga po, sa ating conclusion, God deserves the best and He deserves our best. Amen. Amen. So let it be our constant motivation this whole year that we will give constantly ang ating best sa ating Diyos. Ano daw yun? By faith. Amen? Malinaw po ba ang ating napag-aralan ngayon? May natutunan po ba? Amen. Alam ko medyo napahaba, but then alam ko marami tayong nakuha. Sabi nga sa salita ng Lord, kapag narinig mo ang salita ng Lord, do not harden your heart. Huwag mong patigasin ang puso mo, bagkos tanggapin mo at sabi mo, Lord, papasakop ako at handa akong matuto. Amen. Sige po, ngayong umaga, tayo po natin ito ngayon at gusto ko awitin natin muli yung